Magandang gabi po muli sa bawat isa. Ito po ang inyong pong lingkod, Brother Paul Dito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And this is our time in the Word. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos na patuloy na nagsusustento sa atin ng buhay, kalakasan, at lalo't higit patuloy na may hawak at nag-iingat sa ating kaligtasan. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pagkakaloob niya ng ating mga pangangailangan sa araw-araw at maging ang katotohanan na sinabi sa kanyang salita na ang kanyang biyaya ay laging sapat. Ano man ang kalagayan, ano man ang sitwasyon, sapat ang biyaya niya sa atin. Purihin ang Panginoon. At bago ho tayo dumako sa ating mahalagang pag-aaral ngayong gabing ito, ilan ho munang mga announcements para ho sa ating mga kapatiran, particularly dito sa JCBC. Una ay ipag-pray ho natin ang ating gawain this coming Sunday. Pag-pray natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Pag-pray natin na magligtas ang Panginoon at patuloy na magbago ng buhay patungo sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. Panalangin natin ang mga kapatiran na matagal nating hindi nakakasama, and if you can, try to reach out sa iba nating mga kapatiran na matagal nang hindi nakakapag-church at encourage natin sila at paalala natin yung importansya ng ating mga pagtitipon. At nawa ay magkita-kita ho tayo, Lord willing, this coming Sunday para purihin, luwalhatiin ng Panginoon. And remember, the first day of the week is not family day, it is the Lord's day. Sang-ayon ho sa salita ng Panginoon. Well, patuloy natin ipag-pray din ang atin hong mga kapatiran na nandoon ang mga karamdaman, particularly si Brother Dave Paule. Ilapit natin patuloy sa Panginoon. Salamat sa Diyos sa mga taong ginamit at ginagamit niya para sila ay unti-unti makarecover. At sa biyaya ho ng Panginoon, nagagalak ang aking puso at tuwing napupuntahan ko sila, Brother Dave, at nakakausap ko siya. Hindi ako nagagalak dahil sa kalagayan nila, pero nagagalak ako dahil sa kalagayan ng pananampalataya ng ating kapatid. Nahandun pa rin yung ngiti, nahandun pa rin yung pagpapasalamat sa Diyos, nahandun pa rin yung tiwala, pananampalataya sa Panginoon. At salamat sa patotoo ng Panginoon, sa biyaya ng Diyos na kumikilos sa buhay ng ating kapatid na si Brother Dave. So I would like to encourage ang ating mga kapatiran, again, as the Bible said, as we therefore have opportunity, tuwing meron tayong opportunity, let us do good unto all men. Hindi tayo dapat malimitahan sa mga kapatiran lamang, but especially unto those who are of the household of faith. Galatians chapter 6 verse 10. Meron tayong special treatment, yes. Meron tayong priority, una, ang atin hong mga kapatid sa Panginoon. Pray natin ang ating mga kababayan few weeks after ng bagyong Ulysses, marami pa rin ang lubog sa baha, marami pa rin ang ramdam ang epekto. At nawa ay gabayan ng Panginoon ang atin hong gobyerno para patuloy na makatulong sa atin hong mga kababayan na nasalanta malabis ng bagyo. And also, pag-pray ho natin, kagaya sinabi natin kanina, ang gawain sa Sunday, pray natin ng bawat isa na patuloy tayong lumagupa sa pananampalataya at pagmamahal sa isa't isa, lalo't higit sa pagmamahal sa ating Panginoon. So those are some of our reminders. Oh, by the way, bago ko makalimutan, after ng ating time in the Word tonight, we'll have our prayer room. So, I will send the link sa ating mga group chat and also sa ating Facebook group. At lahat ho ay ating inaayahan. Welcome po kayo na maka-join sa aming prayer room. We can meron siyang short kamustahan, and then you can give your prayer request and we will pray together. So yun ang aming ginagawa sa prayer room. So tayo ho ay lumapit muna sa Panginoon sa panalangin. Hingin natin ang gabay at tulong ng Panginoon sa atin hong pag-aaral ngayong gabi. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, patuloy, nagpupuri, nagagalak sa katotohanan na kami ay iyong hinirang, iniligtas, sa katotohanan na kami ay iyong pinanganak na muli, sa katotohanan na iyong ibinigay ang iyong bugtong na anak,
Sa katotohanan, O Diyos, na kami ay may pag-asa ng buhay na walang hanggan at muling pagkabuhay. Sa katotohanan na ang mga dakilang bagay na ito ay sigurado. Sigurado dahil ito ay gawa mo. Dahil ang kaligtasan ay kaloob mo. Biyaya mo. Ama, dalangin ko po, kagaya ng hamon sa amin ng iyong salita, turuan at tulungan mo kami na lumakad ang isang buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo. Nawa, O Diyos, ang mga katotohanang ito ay hindi lamang laman ng aming bibig, kung hindi masalamin sa aming pamumuhay. Ingatan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon. Lord, sa amin pong patuloy na pamumuhay sa lupang ito, nandun pa rin ang pakikipaglaban sa mga nakatahang kasalanan. O Panginoon, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, turuan at tulungan mo kami na patuloy na patayin ang mga nakatahang pang kasalanan sa amin. Ingatan mo kami sa pag-aaral na ito. Bigyan mo kami ng liwanag. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pangunawa na hindi lamang manatiling impormasyon ng mga ito na maaari magpayabang, kundi katotohanan na lalong dumurog sa aming kayabangan. Katotohanan na lalong maglalapit sa amin sa iyo, magpapabanal sa amin. O Panginoon, muli, sa iyo kami umaasa sapagkat hiwalay sa iyo wala kaming magagawa. Amin din pong nilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming pong mga kapatiran. Maging sa mga lugar na hindi namin naaabot, mga mananampalataya na hindi namin kilala. O Diyos, Ikaw ang nakakaalam ng kanilang kalagayan, lalo na mga nasalanta ng mga bagyo na nagdaan. Mahabag ka po. Abutin mo sila ng kapayapaan ng gagaling sa iyo. At sa paano man paraan, O Lord, ihatid mo po ang mga pangangailangan. Particularly ang aming kapatid na si Brother Dave, we ask for your grace and mercy, comfort, para po sa kanya at kanyang pamilya. O muli, maluwalhati ka nawa. Mataas ka nawa. At lahat ng ito, O Diyos, ay mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan. Palain mo kami sa oras ng aming pag-aaral sa iyong salita. Nasa namin ang iyong katotohanan. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Nais ko ho kayong anyayahan na buksan ang inyong mga Biblia sa isang talata na atin hong napasadahan na noong nakaraan from 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1. At gusto ko lang basahin natin ulit to set our frame of mind sa pag-aaral ho nating ito. 2 Peter chapter 1, and we'll be reading verse number 10. 2 Peter chapter 1, verse 10. Ang sabi ho ni Apostol Pedro ay ito: Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. Gusto ko hong bigyang pansin dito ay yung sinabi ho ni Apostol Pedro. Ito ay imperative, ito ay inutos niya. Hindi niya ito inutos sa mga taong nasa labas. Ito ay inutos niya sa mga mananampalataya sa iglesia to give diligence to make your calling and election sure. That word give diligence, make haste, give effort. Magbigay ng matinding effort para siguraduhin na yung pagkahirang, your election sure. Nahandoon. Ito yung mga lingwahe patungkol sa kaligtasan. Siguraduhin ang iyong pagkatawag, calling. And we know that sa lingwahe ng New Testament, it is pertaining to the saving calling or the effectual calling of God unto salvation. In short, ang sinasabi ni Pedro ito, magbigay ka ng effort na siguraduhin na ikaw nga ay tunay na ligtas. At yun ho ang habol natin sa pag-aaral. How can I know that I am truly saved? And last time, pinuntuho natin na the presence of these commands, kagaya nung sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians 13 verse 5, examine yourselves whether ye be in the faith, prove your own selves. Yung mga command na yon, that means na it is possible na sukatin. It is possible na
siyasatin, subukin ng sarili, and to arrive to a conclusion. And there are only two possible conclusions. It's either you will conclude na ikaw nga sa biyaya ng Panginoon ay ligtas, or maaaring ito ay magdulot ng liwanag na pagpapakita ng tunay na kalagayan na maaaring wala pa talaga kay Kristo. At again, saan natin kukunin ang standard or measurements? Ano ang gagamitin nating panukat? Well, walang iba kung hindi ang mga katotohanan sa salita ng Panginoon. Titignan natin ang salita ng Diyos sa mga sinabi ng salita ng Panginoon na description ng mga tunay na mananampalataya, and we will measure ourselves against those truths. Susukatin natin yung ating sarili mula sa mga salita ng Diyos naglalarawan ng itsura o katangian ng isang tunay na Kristiyano. Nakita ho natin nung mga nakaraan ang pangangailangan ng pag-aaral na ito. Well, kailangan sapagkat ang sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kailangan sapagkat sabi ng author ng Hebrews, maaaring meron na nasa loob ng church, may ministry, nahandun, kalahaman ng mga Kristiyano, pero meron palang puso na hindi tunay na sumasampalataya. Sa katawan niya, kasama niya ang mga mananampalataya, siya ay nasa presensya ng mga Kristiyano, pero ang puso niya pala ay hindi tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So, kailangan sundin ang mga utos ng Panginoon na ito na siyasatin ng sarili, na patunayan ang sarili na tayo nga ay mga mananampalataya. We also gave, when we are nagre-review lamang ho tayo, we also gave attention sa ilang mga dangers, yung kaisipan na basta sa iba ako, hindi ko na kailangang sukatin, hindi ko na kailangang subukin ng aking sarili. Well, one, that is very dangerous, foolish, sapagkat maliwanag ang sinabi ng salita ng Diyos na give diligence to make your calling and election sure, to prove your own selves. At delikado ang kalagayan na basta sinasabi, basta ligtas ako, at walang basihan. O walang tinutungtungan yung claim na pagiging ligtas. Well, isa pa sa napakalaking kadelikaduhan or panganib na pinupunto natin, at ito ho ay umiiral sa maraming mga Baptist churches, ay yung lengguwahe nga na tinanggap ko si Jesus, ako'y ligtas. At kung hindi mag-iingat, marami sa panahon natin ngayon ang tinutukoy na tinanggap nga si Jesus ay sumunod sila sa isang panalangin ng tawag ng iba ay sinner's prayer or prayer of acceptance, and just because of following that prayer ng pagtanggap kay Jesus at papakita ng soul winner pagkatapos, yan, tinanggap mo na si Jesus. So, lahat ng sa kanya na sitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ka na ng Diyos, ligtas ka na. At ang pinupunto at kung hindi maingat ang nagso-soul win ay ang magiging angkla ng kaligtasan, ng tungtungan, basihan ng kaligtasan ng tao ay yung panalangin na kanyang ginawa at hindi yung ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. And that is my contention. Again, I am not against prayer. Pero what I'm against is, kagaya ng pinag-aralan natin a few weeks ago, if we will pervert the gospel, that is, kung ito'y idadagdag natin as a prerequisite na tila baga kailangang manalangin, sumunod sa sinner's prayer para maligtas, ito ay wala sa salita ng Panginoon. Ito ay delikado. At isa sa napakatinding panganib ay kung ang pananampalataya nga o ang tiwala nga ng tao ay itinungtong hindi kay Kristo na namatay at muling nabuhay, kung hindi dahil tinanggap mo si Kristo, at ang punto ay dahil sumunod ka sa panalangin, ligtas ka na. Napakadelikado. Kung ito ay tinuturing na tila baga isang ritual, na pag ginawa mo yung ritual, automatically you're saved,
Iyan ho ay isang pilipit na presentasyon ng Ebanghelyo. Iyan ho ay delikadong kalagayan. And I have spoken. And nag-share ho ako ng ilang mga karanasan na again, hindi ako nagsasalita ng meron lang pinipintang larawan na masama, kung hindi talagang narinig ko, nasaksihan ko, mga taong nagke-claim na ligtas, pero talagang pag pinakinggan mo sila, wala ang pag-asa nila sa Ebanghelyo kung hindi na dun sa pagtanggap nila. Again, mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ay ang Ebanghelyo. I'm not saying na lahat na nag-pray ay unsaved. I'm not saying that. But what I'm saying ay kung ang pag-asa mo ay nahandoon sa pagtanggap na ginawa mo, and that is following that prayer, examine yourself. Examine yourself. Nang sabi ni Jesus, walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya, hindi kung sa pamamagitan ng sinner's prayer. That is the only contention na meron ako dito sa bagay ho na ito. So, dahan doon yung kadelikaduhan o panganib. Anong dapat natin gawin? Sabi nga ng author ng Hebrews, take heed, mag-ingat tayo. Don't just brush it off. Wag lang itong baliwalain. At I think maraming mga tao sa maraming mga churches ngayon ang merong false hope. Asang-asa sila na sila'y ligtas. Even though they hear the right preaching ng gospel, pero yung kanilang pag-asa ay nakatungtong hindi sa Ebanghelyo, kung hindi sa isang ritual na ginawa. We must examine ourselves. Ang sabi nga kanina, examine yourselves, 2 Corinthians 13:5, whether you be in the faith. And then be diligent to make your calling and election sure. Nahandoon dapat ang ating effort na ito ay patunayan, ito ay siguraduhin. At yun nga yung atin hong bibigyang pansin. Pero bago ho yun, we are clarifying some terms. Last time, sa ating pag-aaral, we differentiated security of salvation and assurance of salvation. And naalala ko, no, ako'y bata pa lamang ho sa pananampalataya, these words are used interchangeably. Minsan, may mga tao, they're using assurance, pero pinapatungkulan pala nila ay security. Or they're using the OSAS, once saved, always saved, and may mga pagkakataon ito ay na-exaggerate at nami-mishandle, no? So, binigyan natin ng pansin, una, ang security of salvation. Nahandoon ang tanong na sinasabi ng iba, pag baligtas, mawawala pa ang kaligtasan? Ang sagot ho natin dyan ay hindi, and we are looking at the reason bakit hindi nawawala ang kaligtasan. Pero yung follow-up ng iba ay ito, hindi mawawala kahit siya'y mamuhay na sa kasalanan. Well, ang sagot doon ay no. Hindi mawawala kasi hindi siya ligtas sangayon sa salita ng Diyos. Dahil kapag ang isang tao ay namumuhay sa kasalanan, ang sabi ng salita ng Panginoon, kung hindi niya ginaganap ang kautusan, ang kanyang pagpapakilala o ang kanyang claim ng pagiging Kristiyano ay isang kasinungalingan. Sabi ni John sa 1 John 2 verse 4, He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. So yun hong madalas na paratang sa atin na tayo daw ay nagtuturo ng isang doktrina na magdadala sa mga tao sa makasalanang pamumuhay na hindi mo kailangang gumawa para ka maligtas. At kahit pagligtas ka na, hindi na ito mawawala kahit anong gawin mo. We are not teaching that. Yes, we are teaching na hindi mawawala ang kaligtasan, pero yung kaisipan na kahit mamuhay ka sa kasalanan, maraming mga talata sa Biblia, kagaya ng ating mapag-aaral sa mga sumusunod, kung ito ang iyong direksyon ng pamumuhay sa kasalanan, ang iyong claim ng kaligtasan ay isang kasinungalingan. So, anong punto? A person who may have heard the gospel, true gospel, genuine gospel, and made an outward profession, isang tao na maaaring nakarinig ng genuine na pangangaral ng Ebanghelyo, ng paraan ng kaligtasan, at maaaring nag-profess
sumunod pa siya sa tubig ng bautismo, pero kung siya'y patuloy na namumuhay sa kasalanan, ipinapakita lang nito na ang kanyang profesyon o sinasabing pananampalataya, sabi nga ni Apostol Pablo, he has believed in vain. Nanampalataya ng walang kabuluhan, that is, not genuine, hindi totoo. So we are studying at sinimulan natin yung ating pag-aaral last Wednesday doon sa ating sagot na yes, ang kaligtasang tunay o ang totoong ligtas ay hindi maaaring mawala ang kaligtasan. Our salvation is secured. So I'm using that word security of salvation sa ganitong paraan, hindi yung assurance. Yung assurance naman ay yung pagiging tiyak ko sa aking sarili na ako nga ay ligtas. At kagaya nga sinabi natin kanina, ulitin natin sa bandang huli, ang security ng bawat tunay na Kristiyano, pantay-pantay, walang mas secured. Sabi ni Jesus, walang makakaagaw sa kanyang tupa, sa kanyang kamay. Hindi mas mahigpit ang hawak ni Jesus sa pastor at mas maluwag dun sa bagong ligtas. No. Pantay-pantay ang proteksyon ng hawak ni Kristo sa kanyang mga tupa. So our security is the same. But when it comes to assurance, yung katiyakan ko, personal, that is subjective. Medyo may pagkakaiba-iba. At, kagaya nga nung sabi ng mga theologians nung una pa, lumalago tayo sa kasiguraduhan. We grow in our assurance of our salvation. At marami rin na nagsasabi may mga pagkakataon na nagkakaroon ng alinlangan. Bibigyan natin ng diin yan. Hindi alinlangan sa Ebanghelyo. Iba yun. Kung ang alinlangan mo sa Ebanghelyo, malaking problema. Pero alinlangan sa sarili kung tunay nga bang sumasampalataya sa Ebanghelyo ng kaligtasan. May mga pagkakataon at karamihan ng Kristiyano in Christian history ay may mga punto, lalo na kapag dumarating ang kasalanan, kapag nadadapa, natutukso, nagkakamali, nagkakasala, ay nagkakaroon ng mga pagkakataon na nagkakaroon ng question, tunay nga ba akong So that is in the realm of, ginagamit ko yung halimbawa na yun because that is in the realm of assurance of salvation. Hindi siya secure. So I hope na naintindihan niyo yung pagkakaiba ng security of salvation dun sa assurance of salvation. So my contention of security of salvation is this. Simply put, ang kaligtasan natin ay gawa ng Diyos, pinlano ng Ama, binili ng Anak, at inilagay ng Espiritu Santo. It is the work of the Triune God. So because our salvation is by God's grace, the work of God, hindi ito maaaring mawala. At titinan ho natin yun mula ho sa salita and we can go to many verses in the Bible, but we will go to one chapter na ito ho ay naglulumiwanag o kumikinang at napakalinaw. Coming from Romans chapter 8, and we are still going sa review natin sa atin na pag-aralan o nakaraan. Romans chapter 8, sisimulan ho natin sa verse number 9. Romans chapter 8, verse 9. Ang kasiguraduhan o ang seguridad, I think that's a better term, ang seguridad ng ating kaligtasan at ang banal na Espiritu. The security of our salvation and the Holy Spirit. Ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 8, verse number 9, tignan natin ng kaunti yung konteksto ho nito. Ang sabi, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. So narito yung tinutukoy ni Pablo, merong dalawang grupo ng tao, those who are in the flesh and those who are in the Spirit. And if you will read the preceding verses, yung mga verses bago nito, hindi ito tumutukoy sa mga Kristiyanong karnal o namumuhay sa laman. No. These are two groups of people, unsaved and saved. Those who are in the flesh are unsaved. Those who are in the Spirit are the saved. So ang sabi ni Pablo, kayo, Christians, are not in the flesh but in the Spirit.
if so be that the Spirit of God dwell in you. At tinignan natin itong katotohanan na ito. Ephesians chapter 1, verse number 13. 1 Corinthians chapter 6, na ang tao, pag sumampalataya kay Kristo, ay tinatatakan ng banal na Espiritu, siya ay tinatahanan ng banal na Espiritu. So, ang sabi ng salita ng Panginoon, sabi ni Pablo, but ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Nakatahan sa iyo. So, hindi ibig sabihin siya aalis-alis. Nahandyan siya. The Holy Spirit of God indwells a true believer. Nakatira siya sa isang tunay na mananampalataya. So, again, sinisibak nga nito yung unhong mga paniniwala na ang Panginoon, ang Espiritu ng Diyos ay nakatahan sa mga statwa, sa mga gusali. No. Ang tahanan ng banal na Espiritu ay ang mga mananampalataya ni Kristo. Now, ang sabi ni Pablo, now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. So, ang pinag-uusapan ho dito ay hindi kung anong relihiyon meron ka, kung nasa iyo ba ang Espiritu ng Panginoon. Kung nasa iyo ba ang banal na Espiritu, ikaw ay kay Kristo. Hindi kung ikaw ba ay nasa Baptist, o ikaw ba ay nasa Presbyterian, o ikaw ba ay nasa Catholic. No. Kung nasa iyo ang banal na Espiritu, kahit Baptist ka pa, kahit pastor ka pa ng Baptist, kung wala sa iyo ang banal na Espiritu, hindi ka kay Kristo. Hindi ka ligtas. Kung si Brother Paul ay hindi talaga tinatahanan ng banal na Espiritu, maaaring maloko ko kayo, pero hindi ko maluloko ang Panginoon. Ako'y hindi kay Kristo kung wala sa akin ang banal na Espiritu ng Panginoon. Tuloy ho natin ang basa sa verse number 10. And if Christ be in you, so Christ indwells the believer through the Holy Spirit. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. So, pinapakita rito, ang Kristiyano, doon pa rin yung presence ng sin, pero nahandoon ang indwelling ng Holy Spirit, nahandoon ang kaligtasan. Verse 11, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwell in you. Wow! So, ito ho ang pangako ng Panginoon. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, that is, tunay kang sumampalataya sa Ebanghelyo. Ang sabi ng salita ng Panginoon, kung tunay ka nagtiwala kay Kristo, tinahanan ka, tinatakan ka ng banal na Espiritu, tinahanan ka ng banal na Espiritu. At ang sabi ni Pablo ito, kung tinatahanan ka ng banal na Espiritu, kung nasa iyo nga ang Espiritu ng Panginoon na nagbuhay muli sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, siya na nagbuhay muli ay bubuhayin ka rin namang muli. And what is that? That is a sure hope, a secured hope of the resurrection. Ito ay sigurado at protektado at hindi mawawalang pag-asa ng muling pagkabuhay. Listen, ang sabi ng salita ng Panginoon, kung nasa iyong banal na Espiritu, tiyak, mabubuhay kang muli. That is our security. Kung nasa iyo ang banal na Espiritu. So, the presence of the Holy Spirit of God ay isang kasiguraduhan, nagbibigay ng katiyakan sa atin na tayo ay ligtas at hindi mawawala ito at tayo ay merong tiyak na pag-asa ng muling o sa muling pagkabuhay. So, naroon ang katotohanan. Dahil ang banal na Espiritu ay nakatahan sa atin, at sabi nga ho ni Pablo, we will go again sa Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1, ang sabi ho ng salita ng Panginoon, sabi ni Pablo, simulan sa verse 13, in whom, that is Jesus, ye also trusted, after that ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Pinag-aralan natin last time. That promise is that new covenant. Ezekiel chapter 36, I will give them my spirit, sabi ng Panginoon. So that is the promise. This is the fulfillment of the promise. Kung ikaw ay magtiwala, that is sumampalataya kay Jesus, God gives His Holy Spirit.
pagdating sa verse number 14, ang sabi ni Pablo, which, so that is the Holy Spirit, which is the earnest of our inheritance, na patotoo ng ating mana. Hanggang kailan? Until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Listen, that word until ay mahalagang salita. Anong ibig sabihin ng until? Hanggang sa. At yung banal na spirito na nakatahan, nakatatak sa isang Kristiyano ay hindi hanggang sa ikaw ay pumalya. Kapag pumalya ka, sorry na lang, wala na. Kapag nagkasala ka ng madami o ng mabigat, sorry na lang, wala na ang tatak, wala na ang marka, wala na ang katiyakan. No, ang sabi ng salita ng Panginoon, this presence of the Holy Spirit, this seal by the Holy Spirit is until the redemption of the purchased possession. So, nandun yung dalawang salita, redemption, and again, that is a language of buying back, but purchased. Paano yun? I-redeem yung binili na. Ano, double payment? No. That first use of redemption, ang ibig sabihin, pagkuha. Kukunin ni Kristo yung mga binili niya. Yung presensya ng banal na spirito na yun ay tiyak, hindi mawawala, sigurado, hanggang sa kunin ni Jesus ang mga tinubos niya. So, sigurado ang kaligtasan ng isang totoong Kristiyano. At ang kailangang siguraduhin ay totoong Kristiyano. Sapagkat kung totoong Kristiyano, ibig sabihin totoong sumampalataya kay Kristo, ibig sabihin totoong tinatahanan ng banal na Espiritu, ibig sabihin totoong may pag-asa sa Romans chapter 8 ng muling pagkabuhay at ito'y patotoo ng ating mana hanggang kunin ni Jesus ang kanyang mga binili. Again, sigurado at may seguridad ang ating kaligtasan at hindi ito mawawala dahil nandyan nakatahan ang banal na Espiritu sa isang tunay na mananampalataya. So, simply put, the presence of the Holy Spirit ay nagbibigay sa atin na tayo ay siguradong kabahagi sa muling pagkabuhay. Kaya ang ating kaligtasan ay sigurado at hindi maaaring mawala. Let's go back to Romans chapter 8. Romans chapter 8, tatalon ho tayo sa verse number 33. So, nakita natin, ang ating kaligtasan ay may seguridad, hindi mawawala because of the Holy Spirit. Ngayon naman, punta ho tayo sa verse number 33, and the second point is this: our salvation is secured because of the Father. Ang ating kaligtasan ay may seguridad, hindi maaaring mawala dahil sa Ama. So, nakita natin dahil sa banal na Espiritu. Ngayon naman, tignan natin dahil sa Ama. Romans chapter 8, verse number 33. Ito ho ay sets of rhetorical questions na binibigay ni Pablo. And again, rhetorical question is a figure of speech na ginagamit for us to think. Pag binigay, ibig sabihin hindi siya naghahanap dahil hindi niya alam ang sagot, kung hindi gusto niya na ang katotohanan at mag-arrive tayo doon sa katotohanan na siyang implied na sagot doon sa tanong. At narito ang isang rhetorical question at tila baga si Apostol Pablo ay pumunta sa isang korte, sa isang hukuman, a courtroom. At hindi lamang ito any courtroom, kung hindi the highest, the supremest, if there's such a word, courtroom sa lahat. Hindi lang siya basta kataas-taas ang hukuman, kung hindi pinakamataas na hukuman sa buong universe. At narito ang sabi niya sa verse number 33, narito ang rhetorical question: who shall lay anything to the charge of God's elect? Who shall lay anything to the charge of God's elect? Sa Tagalog, ang pagkakasali na ito, sino ang magsasakdal? O sa ibang salita, sino ang maghahabla? Sino maghahain ng kaso? At ang implikasyon doon ay kaso na magsasucceed laban sa mga hinirang ng Panginoon.
Well, the implied answer there is no one. Yes, alam natin ang ating kaaway na Diablo, isa sa mga pangalan niya is the accuser of the brethren. He accuses us and accuses us before God. Pero narito ang ating pag-asa nakatungtong dun sa 5 salita na sasabihin ni Pablong susunod. Who shall lay anything to the charge of God's elect? At ang implikasyon noon, sino ba ang magkakaroon ng successful case laban sa mga hinirang ng Panginoon? Yes, maaaring akusahan, pero will it succeed? Will the case prosper? The answer is a resounding no. Ang sagot ay malinaw, no. No one. Walang successful na makakapaghabla laban sa mga hinirang ng Panginoon. Well, the question is, ang tanong ay ito, bakit? Bakit walang makakapaghabla successfully? Dahil ba mahusay lang tayo? Dahil ba sobrang bait natin? Dahil ba dito sa lupa, pwede mangyari yun. Dahil mayaman at binili na yung hukom, maaaring kaya hindi magsasaksid ang kaso laban sa kanya. Pero alam ho natin, ang ating Diyos ay hindi ganoon. Pero ano ang sagot? The answer is a resounding no. Why? Ang sabi ni Pablo ito, it is God that justifieth. Ang Diyos ang nagdedeklarang matuwid. Ang Diyos ang umaaring ganap. Napakaganda nung salitang justifieth. Again, that's a courtroom language, courtroom word. Ang ibig sabihin ng justify ay to render, to exhibit, to declare, or to pronounce a person to be just. Justified. Hindi ito pagbubura ng kasalanan na kagaya ho nung ginawa ng presidente natin doon kay Pemberton na pinardon kasi yung pardon, ibig sabihin may kasalanan. Pero, yes, may ganun sa Kristiyano. Pero dito, justified, diniklarang walang sala, inari, tinuring na ganap. That is, hindi baluktot, hindi marumi, kung hindi isang matuwid at walang sala. So, ang tanong ho dito ni Pablo, sino ang makapaghahabla at magpa-prosper ang case laban sa pinili ng Panginoon? The answer is wala. Bakit wala? Kasi ang Diyos ang nagdeklara na siya ay matuwid. Kapag ikaw ay na-involve sa isang kaso, at ito'y kailangan na dumaan sa mga korte, meron tinatawag na barangay, mayroong mga justices sa barangay. Pag hindi na ayos doon, pwede pumunta sa municipal court. Pag hindi na ayos doon, sa provincial court. Pag hindi na ayos doon, ang pinakamataas na korte dito sa ating bansa is the Supreme Court. And it is the final ruling. Kapag nagdesisyon ng Supreme Court, pwede ka pa rin umapila. But there will come a time na pag dinesisyonan ng talaga ng kataas-taas ang hukuman, that's it. Tapos na ang usapan. Knock out na. Kasi nagdesisyon na ang kataas-taasang hukuman. It is final. Ngayon, kung ang verdict ay guilty, tatanggapin mo ang parusa na karapat-dapat. Ngunit kung ang verdict ay not guilty, hindi ka maaaring parusahan. And that is the declaration of God. The greatest and the highest court in the universe, ang pinakadakila, ang pinakamataas, ang pinakamatuwid na korte na kung saan ang hukom ay matuwid, ang hukom ay banal, ang hukom ay hindi nabibili, ang hukom ay nakakaalam ng lahat ng bagay, ang hukom na ito ay magdedeklara walang sala. Magdedeklara matuwid. You will be declared justified. Or you will be, mali salita ko, yung justified is the declaration of being just. You will be justified. Ikaw ay idedeklarang matuwid o aariing ganap. Well, paano ito nangyayari? Alam ho natin, ito ay dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Buksan natin sa Romans chapter 5, verse number 1. Paano mangyayari yun, Brother Paul?
ako ay makasalanan. At kung ako'y makasalanan, dapat ideklara akong may sala. At kung may sala, kailangan tanggapin ang parusa. Yun ang matuwid. Pero kagaya na pag-aralan natin nakaraan, ang katotohanan ng Ebanghelyo na si Jesus, ang tawag nga dito is substitutionary atonement. Siya ang pumasan ng ating kasalanan. Siya ang nabugbog para sa atin. Siya ang nasugatan para sa atin. Siya ang pumasan ng puot ng Diyos para sa atin. Siya ang tumanggap ng parusa. In our place, condemned He stood. Sabi nga ni Apostol Pablo, siya na walang sala ay tinuring na may sala upang tayo na may sala ay ituring na matuwid. So Christ as our representative, siya ang tumanggap. At nung parusa, at nung tayo ay sumampalataya kay Kristo, ang sabi ng Romans 5 verse 11, therefore being justified how? By faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, paano nangyayari itong pag-aaring ganap? Hindi mo kailangan gawin yung ritual o sakramento. Hindi mo kailangan gawin yung 10 utos. Inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. It is through Jesus Christ. Let me pause here for a while and ask, have you put your faith in the Lord Jesus Christ? Ikaw ba ay sumampalataya na kay Jesus? Ikaw ba ay lubos nang nagtiwala kay Jesus sa ginawa niya sa krus na pagbabayad ng mga kasalanan? Nagtiwala ka na ba doon? Kung hindi pa, ikaw ay haharap sa Diyos at hahatulan niya ang iyong mga kasalanan. At believe me, masusumpungan kang may sala at sasaluhin mo ang karapat-dapat na parusa, walang hanggang impyerno. Ngunit kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo, ang kasalanan mo ay bayad. Ikaw ay mahuhugasan. Bibihisan ka ng perpektong katwiran. At idedeklara kang ganap. Aariin kang ganap. Magkakaroon ng kapayapaan sa pagitan mo at ng Diyos. Kung sasampalataya ka kay Kristo Jesus. At kapag sumampalataya ka kay Kristo Jesus, as we have studied, God will justify. Aariing ganap. At kung ikaw ay aariing ganap ng hukom, paano ka pa parurusahan? Paano ka pa parurusahan? Subukan ka mang ihabla, inari kang ganap. Subukan ka man na kasuhan, ikaw ay inari ng ganap. So the question again ni Pablo ay babalik, who shall lay anything to the charge of God's elect that will prosper, na magsasucceed, na magre-resulta sa kaparusahan ng mga hinirang ng Panginoon? Answer, none. Wala. Secured ang ating salvation. Sigurado ho ito. Because God has justified. Ang Diyos ang umaring ganap. So dahil sa Ama, it is the Father who justified us in and through Christ. At kung tayo ay tunay ngang na kay Kristo, tayo ay tunay ngang sumampalataya sa Ebanghelyo, tayo ay inaring ganap ng Ama, at ang pag-aaring ganap na ito ay hindi mabubura, hindi ma-overturn, hindi kagaya ng mga kaso dito sa Pilipinas, sasabihin ng Supreme Court guilty, and then i-challenge nila, and then ma-overturn yung hatol, not guilty pala, so dalawa lang ang pwede, guilty or not guilty, and God will declare you, or God will justify you. Why? On the merit of Christ. Dahil kay Kristo. At yun lang ang pag-asa. Hindi lang basta pag-asa, yun din ang seguridad ng ating kaligtasan. Minsan may natanong sa akin, Brother Paul, paano yung mga kasalanan ko? Yes, sumampalataya na ako kay Jesus, pinatawad ng Diyos, hinugasan ng Diyos ang aking mga kasalanan, nagkasala ako ulit.
The truth is, lahat ng kasalanan natin ay future. Lahat ng kasalanan ko ay future. Pag binasi mo nung dumating si Jesus at nagbayad siya. Lahat ng kasalanan natin, mula nung si Kristo ay namatay, lahat tayo ay future. And all of those sins ay bayad. Sabi ng salita ng Panginoon, binayaran niya minsan, magpakailanman. So yung pag-aaring ganap na yun ng Panginoon ay isang lubos na pag-aaring ganap, sapagkat ang ginawang pagbabayad ni Jesus ay lubos na pagbabayad at binayaran niya lahat, oo, maging yung mga future sins. Lahat ng yun. Binayaran niya nakaraan, ngayon at hinaharap na kasalanan ng mga hinirang ng kanyang mga mananampalataya. So because of the justification of the Father, our salvation is secured. Sino makakapag-overturn? Sino makakapag-overturn ng desisyon o hatol na ibinigay ng Ama? So our salvation is secured. And ngayon ho, gusto ko makita natin yung isa pang napakahalaga at napakatamis na bagay. Pangatlo. So una, security of salvation and the Holy Spirit. Pangalawa, security for salvation and the Father. Pangatlo, the security for salvation and the Son, Jesus Christ. Let's go to verse number 34. Romans chapter 8, verse 34. Ang sabi ho ni Pablo, and inulit niya halos yung parehong tanong sa verse 3, who shall lay anything to the charge of God's elect? Verse 34, who is he that condemneth? Sino ang hahatol? Sino ang magbibigay ng sintensya? That word condemned, katakrino sa Greek. Sino ang magbibigay sintensya para maparusahan ang mga hinirang ng Panginoon, ang mga mananampalataya? Who is he that condemneth? At dito ho, nagbigay ng patong-patong na rason si Pablo na ang sagot dito ay wala. Walang makakapagsintensya sa mga mananampalataya. Walang makakapag-alis ng hatol ng Diyos na diniklarang matuwid, inaring ganap. Walang makakapag-alis nito. Ang sabi ni Pablo, sino makakapaghatol? Ang sagot ay wala. Bakit wala? Well, nagbigay siya. Una, it is Christ that died. Pangalawa, yea rather, that is risen again. Pangatlo, who is even at the right hand of God. And then pang-apat, who also maketh intercession. Here are fourfold reasons bakit walang makakapagsintensya para maparusahan ang mga nakay Kristo Jesus. Hindi dahil nag-church tayo linggo-linggo. Hindi dahil maganda yung performance natin, kung hindi dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Mind you, kaya tayo katanggap-tanggap sa Ama ay hindi dahil nakatingin siya sa katwiran natin, kundi dahil siya'y nakatingin sa ginawa ng kanyang bugtong na anak. Yun lang ang tanging pag-asa na meron tayo. At dito rin nakaturo si Apostol Pablo. Who is he that condemneth? Number one, ang sabi ho ni Pablo, it is Christ that died. Siya o si Kristo ang namatay. At ang sabi nga ng ating pag-aaral sa Ebanghelyo, ano ba ang Ebanghelyo? 1 Corinthians 15 verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received. And gusto ko lagi pinupunto doon, ito rin yung tinanggap ni Pablo. Si Pablo ay napaka-relihiyoso, napakahigpit sa kautusan, isang Pariseo. Pero ito ang tinutungtungan ni Pablo, hindi yung mga pagiging relihiyoso niya, kundi ito rin tinanggap niya na ito. Ano yung tinanggap niya? How that Christ died for our sins according to the Scripture.
And that last part, according to the scripture, that is according to the prophecies of the Old Testament, sang-ayon sa sinabi ng lumang tipan at isa sa pinakakilala at malinaw, ang sabi ng Isaiah 53, siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalang siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasalanan. Ang parusa patungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. Siya ang tumanggap ng parusa na dapat ay para sa atin. Verse number 6, ang sabi ng salita, yung lahat ay gaya ng mga tupay, naligaw tayo, tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa Kanya, inimpute sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat, at siya ang nagbayad noon, at siya yun namang perpektong katuwiran ni Jesus sa anumang punto. Siya'y tinukso sa lahat ng paraan ngunit hindi nagkasala, perpektong katuwiran, yun naman ang inimpute sa atin, kaya mga na kay Kristo Jesus ay matuwid sa harapan ng Ama. At dahil si Jesus ang namatay, nagbayad ng ating mga kasalanan, hindi tayo pwedeng hatulan. Hindi tayo pwedeng parusahan. Kasi pinagbayaran na, pinagdusahan na ng ating Panginoong Hesukristo ang hatol. At ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse number 7, Ephesians chapter 1 verse 7, ang sabi ni Apostol Pablo, in whom we have redemption through His blood. And again, yung blood doon ay yung tumuturo ito dun sa kanyang kamatayan dun sa krus. Through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So, yung pagkatubos natin, kapatawaran ng ating mga kasalanan, yun ay sa pamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Again, let me point it out. May doktrinang umiikot-ikot maging sa mga Baptist churches na tila baga si Jesus ay napunta pa sa impyerno at doon nagdusa para sa ating mga kasalanan ng 3 araw, 3 gabi. That is false, walang basihan sa Bible yun. Ang sabi niya bago siya mamatay sa krus, it is finished. Hindi sinabing side A finished, side B doon sa impyerno. No. It is finished. At pag tignan natin, binasa natin ang salita ng Panginoon, ang turo lagi sa bagong tipan, nakaturo lagi sa krus. Yung ginawang pagbabayad ni Jesus doon sa krus ng ating mga kasalanan. It is Christ that died. At yung kanyang kamatayan ay isang kamatayan ng pagbabayad ng ating mga kasalanan. So, sino ang makakapaghatol sa mga hinirang? Sino ang makakapaghatol, makakapagpataw ng parusa sa mga na kay Kristo? Namatay si Jesus para sa kanila. The answer is no one. Now, if you're not convinced, ang sabi ni Pablo, who is he that condemned is Christ that died, yea, rather, that is risen again. Hindi lamang siya namatay para sa ating mga sin, nabuhay muli. Punta lang sa Romans chapter 4, verse number 25. Ang sabi ho niya, and again, it is sad. Hindi lang basta nakakalungkot, kung hindi may kaakibat na kadelikaduhan, na ang katotohanan ng muling pagkabuhay ay madalas wala sa maraming pangangaral ng Ebanghelyo sa maraming mga churches ngayon. Yes, nadidiinan madalas, namatay si Jesus, but hindi tayo dapat huminto doon na namatay siya. Ang katotohanan na siya ay nabuhay muli. Ang sabi ho ni Pablo sa Romans 5 verse 25, who was delivered for our offenses, that is, siya'y namatay para sa ating mga kasalanan, and was raised again for our justification. Kung hindi siya muling nabuhay, walang pag-aaring ganap sa atin. Walang kaligtasan. At yun ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 kung saan kinontend niya, pinakita niya ang katotohanan na tunay na nabuhay muli ang ating Panginoong Jesucristo at isang kamangmangan na isipin na hindi siya muling nabuhay. Maraming saksi. Sabi ni Pablo, kung walang muling pagkabuhay, hindi muling nabuhay si Jesus. At kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, ang pangangaral natin ay walang kabuluhan, ang pananampalataya natin ay walang kabuluhan. Kung hindi siya muling nabuhay mula sa mga patay, uwian na
Gawin na lang natin yung gusto natin. Una, wala tayong pag-asa maligtas. Walang kaligtasan. At hindi tunay ang pananampalataya. Pero totoong siya ay muling nabuhay. Ibig sabihin, ang ating pangangaral ay hindi walang kabuluhan. Ang ating pananampalataya ay hindi walang kabuluhan. Ang sabi nga ni Pablo, kung siya'y hindi muling nabuhay, kayo ay nasa inyo pa rin mga kasalanan, alipin pa rin ng kasalanan, magbabayad pa rin ng kasalanan. Pero dahil tunay na muling nabuhay si Jesus, hindi na tayo alipin ng kasalanan at bayad na ang ating mga kasalanan. Tunay ang ating kaligtasan. Nagtagumpay si Jesus laban sa kasalanan, oo, sa kamatayan. At ito'y pinatunayan, diniklara nung kanyang muling pagkabuhay. So, hindi lamang siya namatay, siya'y muling nabuhay. Sige nga, sino ang makakahatol sa mga na kay Kristo Jesus? Siya'y namatay at muling nabuhay para sa mga Kristiyano, para sa mga mananampalataya. But hindi doon natapos si Pablo. Ang sabi niya, it is Christ that died, yea rather, that is risen again. Nagbigay pa siya ng isa, who is even at the right hand of God. Well, amazingly, mayroong mga grupo ng relihiyon ginagamit ito na tila baga nagpapakita ng pagiging mababa ng ating Panginoong Yesus. Ibang usapan yun. Kasi siya nasa kanan lamang ng Ama. Ibang usapan yun. At malinaw sa Bible, He is at the right hand of God until He makes His enemies His footstool. Nevertheless, ang push ng passage na ito, ang push ni Apostol Pablo dito ay hindi pagpapakita ng kababaan, kundi actually yung kataasan. Who is even at the right hand of God. Na alam natin na pagkatapos mamatay ng ating Panginoong Jesus, siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw, and after 40 days, siya ay umakyat sa langit. He ascended to heaven. He was accepted by the Father and glorified by the Father. Siya ay tinanggap at niluwalhati ng Ama. Ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 8, and being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So siya'y namatay sa krus, pero pagkatapos noon, siya'y muling nabuhay. Wherefore God also hath highly exalted Him and given Him a name which is above every name. Siya ay highly exalted of the Father at siya iniluklok na upo sa kanan ng Aba. So that is a highly exalted position. So hindi ito nagpapakita ng kababaan. This is a highly exalted position at the right hand of the Father. So Christ is accepted by the Father, glorified by the Father at the right hand of the Father. Now, ano to? Anong kinalaman nito sa atin? Anong kinalaman to sa ating mga mananampalataya? Now, ganda yung sinabi ho ni John Gill, kung siya na ulo ng iglesia, kung siya na author and finisher of our faith is accepted and glorified and exalted by the Father, the question is this: paano yung mga nakay Kristo? Paano yung mga mananampalataya ni Jesus? If Christ is accepted and glorified, what is waiting for those who are in Christ? Ano naghihintay sa mga nakay Kristo Jesus? Ang naghihintay ay yung katotohanan na tayo ay we were already made accepted by among the beloved, and we will be accepted by God in His presence, and that will be glorified also. Tayo inaring ganap, katanggap-tanggap at tatanggapin at luluwalhatiin pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga ni John sa 1 John 3 verse 2, Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. Wow. What hope! What hope! Alala ko ho, noong mga pagkakataon na handun ng mga kapatiran natin sa church na may karamdaman, doon pa Sister Chinchin, doon pa Sister Rose Virayo, Brother Dave. Kung anak ka na ng Diyos, ba't ganyan ang buhay? Ba't ganito? Ba't may sakit? Ba't mahirap? Ba't may struggle pa rin?
Anak na ng Diyos, but may struggle pa rin, but nahihirap pa rin in many forms. Sabi ni John, it does not yet appear what we shall be. Hintay ka lang, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Para bang nagluluto. Ba't yan to lasa? Teka lang, hindi pa tapos. Ba't ganyan yung kulay? Hindi pa tapos. Bakit meron? Yes, marami kang makikitang kulang, marami kang hindi pa tapos. It does not yet appear what we shall be, but we know. Mga kapatid, we know. Sigurado to. Hindi to false information. Ito ay totoong impormasyon, tumpak, hindi magkakamali. We know when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. There will be a change. We will be like him. Hindi to like him as a God. Hindi, we will not be deified. Hindi tayo magiging Diyos. Kung hindi, we will share of his glory. We will have a glorified body. Sabi nga ni Pablo, ang may kamatayan, magsusuot ng walang kamatayan. Ang may kasiraan, magpapalitan ng walang kasiraan. We will have our glorified body. Why? Because we are accepted through Christ. So, ang punto ho muli ay ito. He is at the right hand of the Father. Iyon ay isang magandang lugar, isang magandang posisyon, isang magandang kalagayan. At ano ang magiging kalagayan ng mga nakay Kristo. And by the way, sabi sa John chapter 14, let not your heart be troubled, but you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and take you and receive you to myself, that where I am, there you may be also. John chapter 14, verse 1 to 3. Kung di ba may nakahanda na, naghahanda siya ng lugar para sa atin doon sa kanan ng Ama. Habang siya ay nasa kanan ng Ama. So, He is accepted and glorified at nahandoon yung pag-asa natin bilang mga mananampalataya at na kay Kristo. Not only that. It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God. And ano sabi? Who also maketh intercession for us. So Christ intercedes. Siya ay muling nabuhay at umakyat sa langit at sa kanan ng Ama, at siya ay namamagitan para sa atin. Siya ang ating dakilang saserdote. Siya ang tagapamagitan sa atin at ng Ama. At maganda yung pinunto ng isang commentator, si John Gill. Sabi niya, it is not by verbal intercession. Hindi siya hindi siya nag-i-intercede, o ibalato mo na yan sa akin, o papaliwanag niya sa ano. Maganda yung sinabi ni John Gill. It's not about verbal intercession, sabi niya, but by the appearance of His person for us, by the presentation of His sacrifice. Just by being there, He intercedes for His people. Dahil yung kanyang presensya doon ay nagpapakita at nagsusumigaw, tapos na, bayad na, okay na ang kaligtasan. Sinigurado na. He intercedes for His people. Hindi lang yung presence, kung hindi as the exalted Savior na gumawa at nag-accomplish ng kaligtasan para sa kanyang mga mananampalataya. Sinisigurado niya, sabi ni John Gill, he's making sure that the benefits of His saving work is applied to those who believe in Him. Sigurado yun. Hindi po pwedeng hindi mangyari. Hindi po pwedeng hindi ma-apply yung kaligtasan, yung katwiran. Hindi po pwede na magkulang yung kaligtasan na ibibigay sa isang na kay Kristo. Because Christ is there interceding. Namamagitan siya para sa atin. And again, John Gill, sabi niya, it always continues, it is ever prevalent, and so has a considerable influence to secure from condemnation. Ang intercession na ito ay tuloy-tuloy. Ang intercession na ito ay
effective. Maaaring lumapit ka sa isang tao, ilakad mo naman ako kay Mayor, at maaaring matsyempohan yan si Mayor ay masama ang gising, mainit ang ulo, at hindi naging effective yung paglapit ng tao na yun para sa iyo, kawawa ka naman. Pero itong intercession ni Kristo, it is always consistent, always prevalent. Sigurado, hindi papalya para sa mga na kay Kristo Jesus. So here is a fourfold reason so that no one can condemn. Ito yung apat na patong-patong na rason. Walang makakapagsintensya sa mananampalataya. Si Jesus ang namatay, oo, muling nabuhay, nasa kanan ng Ama, at namamagitan para sa mananampalataya. Again, the question is, who is he that condemneth? Who will successfully condemn the believers of Christ? Sino ang magiging successful na magdadala sa pagkahatol, sa parusa sa mga na kay Kristo Jesus? Again, the answer is no one. At saan lumundo si Pablo? Dito natin tapusin. Ang lundo. Ang lundo ay ito. Sabi niya, verse number 35, who shall separate us from the love of Christ? And again, yung love of Christ ay hindi yung love na parang feelings lang na, I love Him. Hindi. Kung hindi, the love of Christ is the saving love of Christ. Who shall separate us? Again, the answer is no one. Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Tuloy natin, verse number 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Again, that love of God, which is in Christ Jesus our Lord, paano ito pinakita? He gave His Son for our sins. This is the saving love of God. And if you are saved by Christ, ang tanong, who shall separate you? No one. No one can. Walang makakapaghiwalay. Kung ikaw ay niligtas, walang makakapaghiwalay. Nakatahan sa iyong banal na Espiritu. Dinideklara kang matuwid ng Ama. Si Jesus ay namatay para sa iyong mga kasalanan, muling nabuhay, nasa kanan ng Ama, at namamagitan para sa iyo. And because our salvation is the work of God, the triune God, our salvation is secured as God is sure. As God is secured. Sabi ko nga sa kausap ko minsan, papalya lang ang ating kaligtasan kapag pumalya ang Diyos. Kasi ang ating kaligtasan ay gawa ng Diyos. And kung if you believe na meron tayong parte sa ating kaligtasan, then maaaring pumalya kasi papalya tayo. So you see? Pero dahil ang ating kaligtasan mula una hanggang dulo ay gawa ng Diyos at hindi papalya ang gawa ng Panginoon, it is secured. And the security sa kaligtasan, nakatingin tayo sa Diyos, kay Kristo, sa seguridad ng ating kaligtasan, dun pa rin tayo nakaasa, hindi sa ating sarili. And with that, all believers of all generations are secured because salvation is the work of God. Again, mga kapatid, kung meron mga tanong, please do let me know. I-message nyo sa akin. At sa biyaya ng Panginoon, sasagutin po natin yan. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po na ang aming kaligtasan ay tiyak. Sigurado. Hindi mo mawawala. Dahil ito ay gawa mo. Dahil sa presensya ng Banal na Espiritu. Dahil ikaw ang umaring ganap sa amin sa pamamagitan ni Jesus.
Dahil ang aming Panginoong Hesus ay namatay para sa aming mga kasalanan, muling nabuhay at nasa kanan mo't namamagitan para sa amin. O Panginoon, sino makakapaghabla? Sino makakaagaw? Sino makakapaghiwalay? Salamat po. At sinecure mo ang aming kaligtasan. O Panginoon, nawa hindi ito magtulak sa amin na maging pabaya sa kabanalan, kundi lalo itong magtulak sa amin sa mas mainit at mas masidihi na pagnanasa na sundin ka, gawin ang iyong kalooban, sundin ang iyong mga kautusan, pakamahalin ka, pakabadalin ang aming mga buhay dahil sa napakadakilang kaligtasan na iyong ginawa para sa amin. Salamat po, Diyos. Muli, namin pong hinihiling ang iyong habag. Kung meron man po nakikinig ngayon na alam niya, siya man ay bata, matanda, marami mang alam sa Biblia o kakaunti. Kung hindi pa siya ligtas, kung wala pa siya kay Kristo, mahabag ka po. Buksan mo ang kanyang mga mata. Makita niya ang kanyang kalagayan bilang makasalanan. Makita niya si Jesus na tanging tagapagligtas ng makasalanan. At siya ay magtiwala, sumampalataya sa kanya na namatay, nililibing at muling nabuhay. Salamat po, O Diyos. Ingatan mo kami. Tulungan mo kami maging sa aming panahon ng pananalangin. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyong presensya. And please do wait ang ilang sandali. Ipopost ko yung link sa ating prayer room. At nawa magkasama-sama ho tayo sa ating pananalangin. God bless po. I love you all. And pag-pray natin yung ating gawain sa Sunday. Ingat po tayong lahat.